Yumayanig ang buong estadyum habang sinasabayan ng mga tao ang heavy rock music na tinutugtog ng banda. Walang patid ang pagwagayway ng kanilang mga kamay na sinabayan pa ng malalakas na sigawan. Wanna know my fucking age? Wanna see my fucking face? Here's the goddamn knife. Cut your dirty ears. Burn your nasty mouth. It's murder time, baby. Look at the mirror. Now, you'll see myself. Pagkatapos awitin ang chorus ng kanta, ay inikot-ikot ng bukalista ang kanyang ulo hanggang sa sumabay rin sa pag-ikot ang mahaba niyang buhok. Nasa bandang likuran naman niya ang 3 pang miyembro ng banda. Nagigil sa pagtugtog ng mga instrumento. Biglang umarte na parang nakukuryente ang bukalista at inilibas niya ang napakapulang dila na tila kinulayan ng pintura. Ilang sandali pa, muli itong umawit sa paraang kumagasgas ang boses na bumagay naman sa melodiya ng kanta. It's murder time, baby. It's murder time, baby. It's murder time, baby. Let me burn your soul in hell. You'll never die, baby. You'll never die, baby. You'll never die, baby. But you will feel the pain. Holy motherfucking goddamn shitty pain. Muli nagsigawan ang mga tao habang ang iba ay abala sa pagsabay sa awiting tila kay lakas kung makalasing. Karamihan ng mga manonood ay pulang-pula ang mga mukha at mga mata sa tindi ng mga tugtugang nagaganap. Animoy, mga nakadroga na nawala sa sariling katinuan kung kumilos. Baka satanista na ang mga yun, ha? Komento ni Rafael matapos ikwento ng kaibigang si Sander ang pinanood nitong free concert ng Mortala Band sa Rock and Roll Stadium. Grabe ka naman, pre. Nalaki ang mga matang napatitig si Sander sa lalaki. Ganyan na ba palagi ang iniisip ninyo sa mga metal rock band sa mundo? Satanista? Porket nakakatakot ang mga make-up at mga kanta nila, satanista na agad? Come on! Fashion lang yon. Metal fashion. Rock fashion. Gothic fashion. Parang ganun. Basta, kayo talaga. Dagdag pa nito at nangunot ang noo. Pero yung sinabi mo kaninang pinuno niya ng apoy ang sarili habang kumakanta, paano naman nangyari iyon? Paano hindi man lang siya nasunog sa apoy? Nagtatakang tanong naman ni Adrian. Kapag buhay, tinungga ang natitirang laman ng kanyang bote. Naku, yun nga ang pinaka-amazing na nakita ko, mga pre. Talagang may apoy pa silang props sa stage, tapos lumapit siya roon at boom! Kumanta na habang umaapoy ang katawan. Pero putya, hindi man lang tinabla ng pagkasunog, mga tol. Mas lalo pang ang gumanda yung performance nung kumanta. Nung kumanta siya habang umaapoy ang katawan. Para siyang si Zilong ng Mobile Legends. At humalakhak ng tawa si Sander. Pero agad ding inubo dahil sa kalasingan. Adik lang ang mga yun.
Hindi na ninyo dapat pinapanood ang mga ganoon. Maya-maya ay wika ni Rafael habang sinasalinan ng alak ang kanyang baso mula sa bote. Muling nanlaki ang mga mata ni Sander sa kaibigan. KJ talaga to. Pero yung isa pang sinabi mo kanina na umuwing lasing lahat ng tao, paano naman nangyari yun? Tanong muli ni Adrian at tumitig kay Sander. Iyon nga rin ang sobrang pinagtataka ko mga pre. Wala namang alak doon sa stadium. Nanonood lang kami tapos hindi namin napansin na parang nalalasing na yata kami habang tumatagal. Sabog na sabog kami pagkatapos ng show. At nung pagkagising ko ng umaga, ang sakit ng ulo ko. Doon ko lang na-realize na nalasing pala ako ng gabing yun. Grabe talaga, paliwanag ni Sander habang palipat-lipat ng tingin sa dalawang kaibigan. Sabi na masama talaga ang epekto ng mga ganyang banda. Nakasimangot na sabi ni Rafael. O gag, ang sarap kaya ng pakiramdam. Palibhasa kasi, wala kang kaligayahan sa mundo. Kaya hindi mo na-appreciate ang mga ganoong banda. Baka nga K-pop at Momoland lang ang gusto mo Biro pa ni Sander habang halakhak ng tawa. Ogag ka rin. Mas lalo kong ayaw yun. Wala naman akong hilig sa musika. Basketball lang talaga ang nagpapa-addict sa akin. Tugon naman ni Rafael. Naku pare, baka satanista ka na nga yan dahil nagbabasketball ka. Biro muli ni Rafael at sabay silang nagtawanan ni Adrian. Matipid na pagtawa ang ginawa ni Rafael pero muli ring sumimangot ang mukha at inupakan sa ulo ang lasing na kaibigan. Ang buong usapan ng tatlo ay umikot lamang sa Mortalaban. Ito ang misteryosong banda na bigla na lamang sumusulpot sa iba't ibang lugar para magtanghal ng libre. Hindi na ibabalita ang mga ito sa radyo, maging sa telebisyon. Tanging ang mga posters lamang ang naging paraan ng mga ito sa pag-promote ng show. Ngunit marami pa rin naaakit na manood kahit walang nakakakilala sa nasabing banda. Mga pre, nakita ko na poster nila na dito sa barangay naman natin sila pupunta sa Sabado. 2 nights ang gagawin nilang show rito. Sama kayo sa akin. Manood tayo para makita nyo rin sila. Nabasa ko nga rin yung sa poster na libre lang ang show pero may bayad na 100 pesos para sa meet and greet. Aniyaya ni Sander sa dalawang kaibigan. Ako! Sasama ako, ani ni Adrian. Kayo na lang. Magbabasketball kami ng mga barkada ko sa Sabado. Tugon naman ni Rafael. Sabi ko na nga ba, Rafa, tatanggi ka na naman Naningkit ang mga matang sabi ni Sander. Basta kayo na lang. Pagwawakas ni Rafael sa usapan. Hindi na nito tinapos ang inuman at nauna itong nagpaalam umuwi. Ingat ka tol, sabi sa kanya ni Adrian pagkasakay niya sa kanyang motor. Pagdating nga ng Sabado, magkakasamang nanood sina Sander at Adrian sa free concert ng Mortala Band sa kanilang lugar. Hindi pa man nagsisimula ang palabas, ay puno na ng tao ang covered court. Pinilit lang nilang isiksik ang mga sarili para makalapit sa harap mismo ng entablado. Bakit kaya ang daming nanonood sa kanila?
kahit hindi naman sila kilala. Takang tanong ni Adrian habang nililibot ng tingin ang mga tao. Kaya nga free show, di ba? Marami talagang manonood dito kahit hindi nila kilala yung banda. Kasi nga, libre. Tapos, saktong-sakto, napaka-boring ngayon ng lugar natin. Halos walang mga event. Ay dudumugin talaga to. Sagot naman ni Sander. Pagtingin ni Sander sa wristwatch, lampas 9:00 na ng gabi. Makalipas lamang ng ilang minuto, unti-unting namatay ang ilaw sa buong covered court. May ilang mga nagsigawan nang balutin ng dilim ang paligid. Bigla namang lumiwanag ang pulang kurtina na nagsasara sa entablado. Maya-maya ay biglang nilamon ng apoy ang kurtina at nasilayad ng mga tao ang 10 dancers sa stage na nagsagawa ng 5 minutong mala-thriller dance ni Michael Jackson. Pero rock music ang tugtog. Punit-punit ang damit ng mga ito nang napupuno ng dugo. Nababalutan ng makakapal na make ang mukha ng mga ito. Ang iba'y putol pa ang sariling kamay, pero mahusay na gumagal. Pagkatapos ng segment na iyon, ay nagbukas na ang isa pang kurtina na nasa dulo ng entablado. At mula roon ay nagsimulang tumugtog ang Mortal Band na binubuo ng 4 na miyembro. Nasa likod ang 3 taga-tugtog ng mga instrumento at nasa gitna naman nila ang bokalista. Malaki ang ngiti ni Sander nang muling masilayan ang mga nakakatakot na pagmumukha ng banda dahil sa kapal ng makeup at itim na kasuotan ng mga ito. Si Adrian naman ay napaawang na lamang ang bibig nang nagsimulang bumirit na pasigaw ang bokalista na nagpatayo sa balahibo nila mga audience. Sa una, halos walang imik ang mga tao dahil hindi pamilyar sa bandang nagtatanghal. Pero habang tumatagal, patindi ng patindi ang tugtugan hanggang sa mahulog na rin ang loob ng mga audience. Unti-unti ring namumula ang leeg, mukha at mata ng mga ito na animoy nalalasing. Maging sina Sander at Adrian ay parang mga nakadroga kung kumilos at sumigaw. Hindi mapakali ang kanilang mga kamay. Nanginginig ang kanilang ulo at tumutulo ang pawis sa buo nilang katawan. Maya-maya, may lumitaw na apoy sa gilid ng entablado at pumapak mula roon ang bokalista. Ilang minuto lang ang lumipas. Umalat na ang apoy sa buong kasuotan nito, maging sa buhok nito. Tumakbo ito patungo sa gitna ng stage at nagsimulang bumirit. Nagsigawan ang mga tao dahil sa labis na pagkamangha. Tumayo naman ang gitarista ng banda at nagsimulang gamitin ang bibig sa pagtugtog ng gitara. Mas lalong naghiyawan ang mga tao. Patindi ng patindi ang tensyong nagaganap sa loob. Nakakalasing, nakakaadik, nakakapagpakulo ng dugo, nakakapagtindig ng balahibo. Nang matapos na ang palabas, dumiretso si Sander sa backstage, dala ang ticket nito para sa meet and greet. Nakipila siya sa 4 na taong tulad niya'y bumili rin ng MNG ticket. Nagulat na lamang siya
nang biglang tawagin ang kanyang pangalan kahit hindi pa lumalabas ang ibang mga tao kanina sa pila. Kinalimutan na lamang niya iyon at agad pumasok sa loob. "Magandang gabi, mga idol." Bati niya nang makitang nakatayo sa pulang kortina ang Mortalaban. "Malagim na gabi rin sa iyo." Bati sa kanya ng bokalista at nagpakawala ng malaking ngiti. Agad na lumapit si Sander sa apat na pumagit na siya sa mga ito saka inilabas ang kanyang cellphone. "Kahit 6 na shot lang, mga idol, okay na sa akin," iting sabi ni Sander. Pagkatapos ng picture taking, umakbay sa kanya ang bokalista at inamoy ang leeg niya. "Naramdaman kong may itinatago kang talento," sabi nito habang namimilog ang mga mata. "Paano mo na lamang marunong akong sumayaw, idol?" iting tanong ni Sander at tumitig sa bokalista. "Nangangailangan kami ng bagong miyembro sa aming banda. Sa tingin ko'y matutulungan mo kami." Nanlaki ang mga matang wika ng bokalista. "Kung gusto mo, bibigyan ka namin ng isang kahilingan para ikay mapapayag namin. Humiling ka lang ng kahit ano at ito'y ibibigay namin," sabi naman ng gitarista. "Talaga? Naku, kahit namang walang kahilingan, talagang sasali ako sa inyo, mga idol. Pero sige, hihiling na rin ako. Pwede ko bang makita ang mga mukha niyo na walang make-up? Siguro napaka-astig ring tignan kapag natural," ngiting wika ni Sander. Nagkatinginan ang apat na grupo at nagpakawala ng makahulog ang ngiti. "Gusto mong makita ang tunay naming anyo?" tanong ng drummer ng banda na halatang interesado sa hinihiling niya. "Oo, mga idol," sabik na sabik naman tugon ni Sander sabay tango. Kumuha ng apat na basang panyo ang bokalista at isa-isa nitong ibinigay sa mga kagrupo. Mabilis na pinunasan ng apat ang kanilang mukha. Nang matanggal ang make-up ng mga ito, unti-unting nawala ang ngiti ni Sander sa kanyang nasilayan. Parang bangkay na naaagnas ang mukha ng bokalista. Itim ang mga labi nito at bulok ang mga ngipin, pero ang dila nito ay kulay pula na animoy binabad sa pintura. Napupuno naman ng bukol ang mukha ng gitarista. Puting-puti ang balat nito at pulang-pula naman ang mga mata. Balot na balot ng malalaking ugat ang mukha at leeg ng drummer. Paghubad dito sa suot na shades, kitang-kita ang bakanteng sisidlan ng kabila nitong mata. Ang isa namang miyembro ay nagmistulang kalansay dahil walang kalaman-laman ang mukha. Halatang halata na halos ang bungo nito dahil sa manipis at lawlaw nitong balat. Sa labis na pagkasindak, napako sa kinakatayuan ni Sander habang nakatitig sa apat. Sa una, inisip niyang maskara lang ang mga iyon. Pero nang tumagal, naging malinaw rin sa kanyang paningin na totoo nga ang kanyang nakikita. Hindi pangkaraniwang mga tao ang kanyang kaharap, o baka nga hindi mismo tao ang mga ito, kundi halimaw. Tumakbo si Sander patungo sa pinto. Akmang bubuksan na niya yung
nang biglang may maramdamang bumaon sa kanyang likod. Nang kapain niya ito, isa iyong patalim. Napaatras siya ng lakad at unti-unting bumagsak sa sahig. Iyon ang pagkakataong hinintay ng apat bago nagsimulang lumapit sa kanya. Bahagyang namilipit sa sakit si Sander nang tanggalin niya ang patalim sa kanyang likod. Nanginginig ang kanyang mga kamay at mga labi habang papalapit ang apat na nilalang. Napasandal siya sa dingding at halos idikit na ang sarili roon ng ganap na makalapit ang apat sa kanya. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi rin siya makahinga sa labis na pagkabog ng kanyang dibdib. Ang mga mata niya ay nagsimula ng maglabas ng luha. Nais mo pa rin bang umanib ngayong nasilayan mo na ang aming anyo? Tanong sa kanya ng bokalista at humalakhak ito ng tawa. Hindi na nakapagsalita pa si Sander. Umiling na lamang siya at napapikit. Hindi mo matatakasan ang nakatakdang mangyari. Isa ka sa 5 naglakas loob na makipagkita sa amin. Kaya sa ayaw at sa gusto mo'y magiging alipin namin kayo. Matalim ang mga matang banta sa kanya ng drummer. Nagsisi si Sander kung bakit pa siya bumili ng MNG ticket. Ngayong alam na niyang isa itong patibong ng Mortalaban. Nang hindi na niya matiis ang takot, nagsisisigaw siya at nagwala. Dahil doon ay tuluyan na siyang hinawakan ng apat at pinagtulungang punit-punitin ang suot niyang damit. Maya-maya pa ay nawala sa posisyon ang dalawa. Ang dalawa niyang mga mata nang hiwain ng gitarista ang kaliwa niyang tainga. Sunod ay nagsindi ito ng maraming posporo at isa-isang ipinasok sa kanyang bibig. Dinilaan naman ng bokalista ang kanyang leeg. Pagkatapos ay kinagat iyon habang sa mabutas at sinipsip ang sariwa niyang dugo. Maluhaluhang namilipit siya sa sakit. Wala nang nagawa si Sander kundi ipanalangin ang pagkalagot ng kanyang hininga upang hindi niya maramdaman ang kalbaryo. Kahit nakapikit na siya'y hindi maalis sa kanyang isipan ang itsura ng mga nilalang. Mga nilalang na hindi niya alam ay ipinanganak na may diferensya sa mukha. Kung alam niya, ang mga nilalang na ito ay ipinanganak sa lugar na malay sa kabihasnan kung saan nakalakihan ang tradisyon na kumain ng tao. Nakaramdam siya ng pagkaantok nang may ibulong ang isang miyembro sa kanya sa wikang hindi niya maunawa. Sa ikalawang gabi ng pagtatanghal ng Mortalaban, niyaya si Rafael ng kaibigang si Adrian para manood pang muli. Ano ka ba? Ayaw ko nang manood. Bakit hindi na lang si Sander ang isama mo? Yun nga ang problema. Mula nang magkahiwalay kami kagabi, hindi ko na siya makita. Buhat kaninang umaga. Nagtanong pa nga sa akin yung nanay niya kung saan siya nagpunta pero hindi ko rin naman alam. Natigilan si Rafael. Ano? Paano naman kayo nagkahiwalay kagabi? Pagkatapos kasi ng concert, bigla na lang kaming nalasing. Tama nga yung kwento niya. Sa atin na nalalasing lahat ng taong manonood sa concert na iyon. Sobrang bigat na nga ng pakiramdam ko. Parang nakainom nga ako ng 10 case kagabi. Kaya hindi ko na siya napansin noong umuwi ako.
Buti nga nakauwi pa ako eh. Oh, iyon naman pala. Ba't pa tayo pupunta roon kung masama naman pala ang tama sa inyo? Hindi naman tayo magtatagal eh. Hahanapin lang natin siya roon. Baka kasi bumalik na para manood. Sa huli, napilitan ding sumama si Rafael. Nag-umpisa na ang palabas nang sila ay nakarating sa covered court. Nakipagsiksikan sila sa mga tao para makarating sa harap. Nilibot nila ng tingin ang buong paligid pero malabong makita nila si Sander dahil sa dami ng tao. Wala sa loob na napasulyap si Rafael sa entablado. Nangunot ang kanyang noo nang makita kung paano mag-perform ang banda. Parang nakatira ng droga ang mga ito. Tila nagwawala, tila napapaliw. Nanlilisik pa ang mga mata habang kumakanta na animoy sinasapian. Sumimangot si Rafael sa kanyang napanood. Halos hindi niya masikmura ang uri ng tugtugang nagaganap sa loob. Pakiramdam niya ay nagluludagan ang lahat ng kanyang laman sa katawan. Tila nais ding lumabas ng kanyang kaluluwa. Ibig niyang mahimatay. Maya-maya, pumasok naman sa magkabilang gilid ng entablado ang mga dancer at nagsimulang sumayaw ng ballad thriller moves ng King of Pop. Nang pagmasdan niya, isa-isa ang mga ito. Naging kapuna-puna sa kanya ang isang dancer na nasa bandang kaliwa. Nang titigan niya itong mabuti, pumasok agad sa isip niyang si Sander. Kahit makapal ang makeup at props nito sa buong katawan, malakas kumilala ang kanyang mga mata pagdating sa pamilya at kaibigan, kaya alam niyang si Sander talaga iyon. Nakasuot ito ng makapal na orange jacket, itim at maluwag na pantalon. Balot na balot ng itim at pulang makeup ang mukha at kapuna-puna rin, putol ang kabila nitong tainga. Nais na niyang sabihin iyon kay Adrian. Ngunit hindi niya magawang magsalita. Sa labis na ingay, kaya hinila niya ang kaibigan palabas ng covered court. At doon niya sinabi ang nakita. Nainis pa siya dahil ayaw itong paniwalaan na kaibigan kahit anong pilit niya. Bago niya tuluyang lisanin ang lugar, napasulyap pa siyang muli sa covered court. Napaawang na lamang ang kanyang bibig habang pinagmamasdan ang mga taong nagwawala sa sobrang tuwa sa pinapanood ng banda. Hindi niya malaman kung lasing ba o nakatira ng bawal na gamot ng mga ito. O baka naman may sakit na sa utak at hindi alam ang ginagawa. Hindi niya lubos maisip kung bakit aliw na aliw ang mga ito sa ganoong uri ng tugtugi. Sa pagkakataong iyon, nilisan na talaga niya ang lugar kasama ng kaibigan kahit gusto pa ni Adrian na manood. Pasadong alas 12 na ng ating gabi nang biglang mabulabog ang mahimbig na tulog ni Rafael dahil sa sigawan sa labas na tila may kasiyahan. Kahit medyo nanlalambot ang katawan, napilitan siyang bumangon at napakamot sa ulo. Pagbukas niya sa bintana, napaawang ang kanyang bibig nang makita ang daang-daang mga tao na nagpaparada habang buhat-buhat ang malaking repulto ng Mortala Band. Parang eksena tuwing nilalabas ang Poong Nazareno ang kanyang nakikita. Tila wala na sa sariling katinuan ang mga taong iyon. Animoy mga adik na nakawala sa kulungan at ngayon nagsasabog ng ingay sa daan. At habang naglalakad ang mga ito, sabay-sabay nilang inaawit ang sikat
sikat na kanta ng Mortalaba. Wanna know my fucking age? Wanna know my fucking face? Here's the goddamn knife. Cut your dirty ears. Burn your nasty mouth. It's murder time, baby. Look at the mirror. Now you'll see myself.